Magandang araw po mga minamahal na kapatid. Kung napapansin niyo po ngayon, ako lang po mag-isa, wala po tayong guest. Naisip po namin gumawa ng ganitong episode na ako lang mag-isa dahil kumbaga throughout the run po nung podcast, madalas ako nag-share ng mga insights, principles, and mga ideas ko. And naisip namin na why not dedicate uh, an episode na mag-go into detail namin to mga beliefs, insights, ideas ko. So, naisip namin gumawa ng ganito. Um, so, unang-una po, disclaimer lang din ulit, hindi po ako bihasa and I'm not living the best life kasi wala namang best life talaga. Pero, kumbaga, ako po ay taong mahilig lang mag-aral, mahilig lang matuto, na kung sakali man magre-resonate kayo sa mga sasabihin ko, kung interesado kayo, is maganda. And kung hindi naman po, wala rin pong problema. Salamat po. Ah, Ito rin po ginawa na rin namin dahil yun nga, throughout the podcast lagi naman kami may guest and, yun galing dun sa training ko dati na yun nga, na galing din naman ako sa, mass media. Medyo yung pag-interview is relatively naging medyo madali sa akin dahil curious talaga akong tao and marami akong gustong malaman sa mga istorya nila. So ngayon ito, ginawa ko rin 'to as a challenge for myself kasi nga ito ang wala akong experience, yung pagiging teacher o pagsasalita sa harap ng camera ng ako lang. So, ngayon po sinasabi ko na hindi pa ako magaling dun. So, kung gusto niyo lang po akong panoorin at interesado kayo sa mga sasabihin ko, feel free po. And kung hindi niyo talaga gusto, wala pong problemang hindi niyo panoorin. So, kumbaga hindi po ako magaling, susubukan ko lang pong mag-share. Ayun. So, unang-una po, isa lang din po palang gusto kong sabihin na galing po kasi ako nung college, sa merong hate towards preachy people. And ako kasi medyo may pagka-preachy talaga ako kasi I love philosophy and, ayun nga mahilig ako mag-aral. So, siyempre minsan wala ring sense yung mga inaaral mo kung hindi mo naman i-she-share. So, mahilig din ako mag-share, kaya nga tawag sa'kin ng mga kaibigan ko minsan, "The Shaman." Pero joke-joke lang naman po yun. Kumbaga, wala po ako sa authority and wala ako sa kumbaga wala pa rin naman talaga akong napapatunayan para maging preachy, pero preachy pa rin ako. So, kumbaga yun na nga lang po, kung mag-resonate sa inyo yung mga sasabihin ko, maganda. Kung hindi, maganda rin. So, ano po ba ang goal ng discussion na 'to? Ang goal po ng discussion na 'to is ngayon po ang magiging topic natin for today is yung priority ko for the past 2 years, which is self-mastery. Kung napapansin niyo po, for the past 2 years kung sa mga nakakakilala sa'kin, yung mga kita ko sa Facebook, marami-rami akong pinaggagawa at mga pinagsisimulan last year at ngayon. Ah, Ayun po nag-start kami ng modern farming business, tapos ito nag-start ako ng podcast, tapos nag-start na po ako mag-release nung sa musical project ko which is yung Circumpunct. Tapos may sinimulan din po kaming, construction materials reselling business. Tapos ngayon po magbebenta rin ako ng mantika and nag-start din po kami ng ano yun, basketball training, camp nung friend ko na ginest ko rin po si Pawansin. So yun po yung mga pinaggagawa ko ngayon, sa totoo lang po, medyo overwhelming din. Pero ang aim po nun kaya ako pinaggagawa ngayon yun dahil ang goal ko po talaga ngayon is self-mastery. Gusto ko maging best version ng sarili ko ngayon. Dati pa naman po, yun na talaga yung goal ko before pa, pero may mga pinagdaanan, may mga nangyari lang po talaga nung mga nakaraang taon kung bakit medyo na-sidetrack ako and yun po, for the past 2 years, binalik ko and mas in-intensify ko pa yung will ko para ma-master yung sarili ko. So, punta na po tayo sa self-mastery. So, ano nga ba ang self-mastery? Self-mastery is the ability to recognize, understand, control, and make the most out of your physical, mental, emotional, and spiritual self. So ano po ba ibig sabihin nun? Ayun lang po na kumbaga, self-mastery is, kung tatagalogin natin, kumbaga bihasa ka sa sarili mo. Kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung mga abilidad mo at papayaman mo yung mga abilidad mo. Ready ka sa lahat ng pagdadaanan mo. At ayun nga, na maibubuhay mo yung best self mo dahil kilala mo yung sarili mo. So, sa akin po, ang approach ko sa self-mastery is yung holistic approach.
Holistic approach meaning, yun nga po, na sa lahat ng aspect ng buhay ko from, yun nga, physical, emotional, mental, and spiritual lalo, sinusubukan kong mag-grow dun sa mga bagay na yun. And ano po ba yung mga ways na ginagawa ko para yun, dun sa mga aspects na yun, para ma-enrichan ko pa yung mga bagay na yun sa buhay ko. So, ayun nga po, kung makikita nyo na kaya rin po ako nag-guest ng mga ibang, tawag dito, fitness experts. Dahil isa rin po yun sa hilig ko. So, may hilig po ako sa fitness. I lift weights and yun nga po, may basketball training business kami. And ako rin po, isa ako sa mga trainees nung camp na yon. Tapos at the same time nga po, yung hilig kong mag-aral, which is the mental and the spiritual side sa akin, na I love reading books, listening to podcasts, listening to audiobooks, hearing talks. Lahat po ng pwede matutunan kahit sa TikTok and YouTube Shorts, lahat. Kumbaga yun po yung pinaka-addiction ko, yung pag-aaral. And kaya rin po ako mahilig din mag-share. Tapos, in simple words lang po talaga, ang self-mastery is parang becoming the best version of ourselves for ourselves and the humanity. So, pupunta po tayo, bakit nga po ba natin kailangang ma-master yung sarili natin? Anong point ng self-mastery? Bakit? Kumbaga, kung babalik tayo kung titignan po natin sa mundo ng siyensya po, napatunayan na po halos napatunayan na po ng siyensya, halos pa lang dahil hindi pa naman siya 100% concrete, yung katotohanan po ng Big Bang, na ang universe po natin dati ay isang tiny ball of energy, tiny ball smaller than an atom na energy, na sobrang dense, na sumabog lang, na yun po yung sumabog at naging unang-unang hydrogen atoms, hydrogen nga ba? Pero kung di po sigurado, pero alam ko hydrogen atoms. Tapos nag-transform, nag-create ng ibang elements, nagkaroon ng stars. Yung stars naging factory ng mga iba pang hard elements. Tapos sumabog yung mga stars, nagkaroon ng supernova, sumabog, nagkalat ng mga elements. And yung gravity, hinatak yung mga elements na sinabog ng supernova, at yung po yung nag-create ng asteroids, ng planets, ng meteorites, and all. At yung mga nag-compound po na yon, nagkataon na isa po tayo tayong mga tao ay isa po dun sa mga nagkumpol-kumpol na elements na ginawa po ng stars na yon. Yun lang po tayo. Sa mata po ng siyensya, yun po tayo. So kung isipin nyo po, para lang tayong mga langgam o mga abo na lumilipad dito sa mundo sa isang patay na bato na hindi natin alam kung ano ba yung pupuntahan natin. Kung titignan nyo ang buhay ng tao sa mundo, kung sa mata lang ba ng siyensya, is senseless, wala. So bakit pa kailangan i-master ang sarili? Bakit kailangan mo pa maging best version ng sarili mo? Wala namang kwenta lahat. Pag namatay ka, hindi pa natin proven kung may langit ba talaga, may afterlife, may karma, may next life, o ano man. Kung sa mata pa lang ng alam natin ngayon, walang kwenta ang lahat. So bakit? So dun nga po ako pupunta na, yes, yung pinaka-importanting philosophy ko po sa buhay is ito po galing sa principle na to, na kayo nga po, kung napatunayan na sa science na wala lang pong kwenta ang lahat at tayo na ako na bilang tao ay nabubuhay lang sa isang bato na wala namang buhay. Pero ako, meron akong subjective experience dun sa magiging buhay ko. Na kahit on the grand scheme of things, wala lang talaga siya, at least ako, meron akong subjective experience o meron akong sariling interpretation o sariling pagtingin kung paano ko isasabuhay yung sarili ko at ano yung saysay, ano yung meaning ng lahat ng gagawin ko dito sa mundo. So parang, ayun nga po, babalik tayo na kung ako na sa vastness ng universe, napakalaki, napakaraming patay. Kumbaga, napakaraming patay sa universe. Sa isang galaxy, may billions of stars. Tapos may billions of galaxies. May billions of superclusters of galaxies. Majority nun, 99.9999999% patay, walang buhay. And at the same time, kahit ba walang sense ang lahat,
ako yung nabigyan ng luck o hindi man nabigyan, ako yung nagkaroon ng luck para maging tao, na hindi lang basta hayop, para maging tao. Na yung tao na yun, may kakayahang magdikta no kung ano yung mga gagawin niya sa buhay, may kakayahang matuto, may kakayahang maintindihan yung universe, may kakayahang mag-create ng pagbabago kahit sa maliit man na paraan sa sa planeta na kanyang kinabubuhayan. So kumbaga, napakalaking opportunity nun. So para sa akin, why not live an epic life? Kaya nga po Epic Picture Podcast yung sinasabi dito, na parang since senseless naman lahat and yung tanging subjective experience ko lang ang makakapag-dictate ng experience ko dito sa buhay na 'to, bakit hindi pa ako mabuhay ng epic? Kumbaga, epic kaya ko po sinabing epic kasi 'di ba on a traditional term ang epic is yung mga istorya sa Greece na kumbaga nagkaroon ng malaking impact, na kumbaga magandang istorya siya dahil maraming maraming nangyari dun sa istorya. Maganda yung plot niya, maganda yung maganda yung mensahe, maganda yung maganda yung mga pinagdaanan. Pero kung titignan po natin ng epic, kaya po hindi ko po sinabi why not create a happy life. Kung makita natin ang epic o ang magandang istorya, hindi naman siya laging saya lang eh. Kasi kung saya lang, ano bang meaning nun? At saka ano yung excitement sa buhay na lagi lang masaya? So kaya ang point ko is epic life. So yun nga po, so babalik tayo na epic life, and para sa akin, ang way para magkaroon ng epic life is self-mastery. Na continuous mong kinikilala ang sarili mo at continuous mong ini-enhance lahat ng kakayanan mo. So, ayun nga po, pagdating sa self-mastery, meron tatlong bagay na importante para sa akin. Which is unang-una, yung philosophy. Kasi kumbaga yung philosophy, yung pagtingin mo nga dito sa buhay, siya yung magiging foundation kung bakit mo gagawin yung mga ginagawa mo eh. Kasi kung nabubuhay ka lang sa technically sa mediocrity o nabubuhay ka lang sa passive na klase ng pamumuhay, kumbaga na parang hinahayaan mo lang lahat ng sitwasyon na nangyayari sa'yo at sinusunod mo lang yung mga sinasabi sa'yo ng magulang mo, ng teachers mo, ng pari nyo, o ng mga kaibigan mo, para sa akin is medyo nasasayang mo yung potential o yung buhay na yun nga, kung babalik tayo dun sa grand scheme of things, is napaka-rare ng buhay natin dito sa mundo eh. So parang, yun nga, i-live mo na yung best life mo, gumawa ka ng pinakamagandang storya na kaya mong gawin para sa sarili mo. So ang unang-una po dun sa philosophy is yung pinanggalingan po nung lahat ng itong mga ginagawa ko sa buhay is yung the philosophy of existentialism ni Friedrich Nietzsche. Ako po hindi po ako fan ng idolatry, kumbaga walang isang tao. Marami po akong teachers, marami akong models, marami akong heroes. Pero wala ni isa sa kanila na para sa akin ay tama lahat. So kumbaga hindi po ako naniniwala sa idolatry na maghanap ka ng isang idol mo tas lahat lang na sinabi niya is i-take mo as Bible. Kahit si Bruce Lee pa yan, kahit si Friedrich Nietzsche pa yan, kahit si Pope pa yan, o kahit si Jesus pa yan. Ganun po ang view ko sa buhay. Pero si Friedrich Nietzsche po, yung konsepto niya ng Ubermensch, isa sa pinaka nag-impact po sa buhay ko dahil nung panahon po bago ko siya makilala, bago ko malaman yung konsepto ng Ubermensch, nasa panahon po ako na sobrang depressed and medyo kinda suicidal kasi marami po akong pinagdaanan nung pagkabata ko. Nabully ako tapos lumaki ako ng walang nanay. At yun nga po, medyo lampa ako. So parang marami akong tanong at problema sa buhay na hindi ko masagot. So parang nung nakilala ko po si Friedrich Nietzsche and nalaman ko yung konsepto ng Ubermensch, do'n ko po natutunan na kailangan ko lang i-embrace lahat ng pain and suffering na pinagdadaanan ko. And kung pipiliin kong maging Ubermensch nga or maging best version ng sarili ko, maaring mahanap ko yung meaning o yung purpose. O kumbaga makahanap ako ng sense sa existence ko na 'to at kung bakit gugustuhin ko pang mabuhay ng mabuhay.
So, pupunta po tayo sa konsepto ng Ubermensch. Ano nga po ba ang Ubermensch according to Friedrich Nietzsche? Ubermensch po is a German word. Dalawa po is galing po siya sa dalawang word, which is yung Uber, yung kahit yung Uber taxi na alam natin, super ang meaning nun or over. And yung Mensch is man. So, ang ibig sabihin lang po ng Ubermensch is superman or overman. Para po kay Friedrich Nietzsche, ang Ubermensch po ay ang next step to evolution. Kasi kung malalaman nga po natin, kung according to science or Darwinism po, na ang lahat po ng organism sa mundo ay continuously nag-e-evolve. Na tulad po natin, lahat po ng buhay sa mundo ay nanggaling sa single-celled organism, tapos nag-split, tapos yun po, nag-diverge into kumalat sila sa tubig, pagkakalat nila sa tubig, nag-evolve ang amphibians, umakyat, yung ibang amphibians nagstay malapit sa tubig, yung iba lumayo, yung mga lumayo naging reptiles, yung mga reptiles naging ibon. Kumalat po na kumalat hanggang nagkaroon ng dinosaurs, tapos yung mga mammals. Yung mammals naging apes, yung apes naging hominids, yung hominids naging tao. Continuous po. Ang evolution po nangyayari yan sa loob ng milyong taon. Maliliit na pagbabago, maliliit na adaptive radiation, nagko-compound through time, gumagawa po ng bagong species. So parang, kung titignan po natin sa perspective na yun, is yung tao po ay patuloy na nag-evolve pa rin. Pero sa evolution po, kung bakit din po ba kunyari ang tayong tao is parang kung sa evolution, kung sa mga kasabay nating hayop, is tayo nag-progress enough na sobrang lakas na ng mental capacity natin na yung mga tools na ginagamit natin is sobrang advanced na ang dami niya nang kayang gawin. So, kumbaga, wait lang. Ayun nga po, na yung kakayanan natin ngayon, nag-progress tayo kasi yung mga pinagdaanan po nung species natin and yung mga ginawa ng mga past ancestors natin is nasa tamang step sa pag-a-adapt dito sa mundo. Kumbaga, kasi sa evolution, pwede kang mag-regress, pwedeng sa maling daan at pwedeng sa tamang daan. So para sa akin at para nga kay Friedrich Nietzsche is yung mga steps o yung pagiging Ubermensch is yung tamang daan para mag-evolve yung tao sa Superman nga, na yung next step to evolution na. Ayun. So, ayun nga po. Kumbaga, ang tao po patuloy pa rin nag-evolve. At lahat pa rin naman po ng hayop at mga halaman ay patuloy din po nag-evolve. So, kumbaga, lahat po ng ginagawa natin ngayon dito sa mundo, lahat po ng ginagawa ng bawat individual, is nagko-contribute dun sa evolution na yun. So, kumbaga, kung pinipili lang po ng isang tao na mabuhay na sumusunod lang sa iba, ginagawa lang yung ginagawa ng iba, or parang nire-replicate lang yung ginagawa ng mga karamihan, technically po, hindi po kayo nagko-contribute dun sa maganda or sa better way para pag-evolve ng tao. So, ito nga po, ayon po kay Friedrich Nietzsche, na kung i-follow nyo po yung steps o yung stages ng isang Ubermensch, yun po, makakapag-contribute kayo sa humanity or sa society or magagamit nyo yung sarili nyong buhay na sobrang rare lang para mag-create ng malaking change or malaking impact dito sa buhay mo at sa buhay ng ibang taong sa buhay ng ibang mga taong mabubuhay pa dito sa mundo kahit sa matagal na panahon pa. So yun nga po, para po kay Friedrich Nietzsche, may tatlong stage ang pagiging isang Ubermensch. Unang-una po is yung camel, yung pangalawa is the lion, at pangatlo is the child. So yung the camel po, merong mga katangian ng isang Ubermensch na parang kailangang nandun na sa'yo o kailangan mo munang i-cultivate sa sarili mo para magsimula yung iyong journey para maging isang Ubermensch o maging Superman. So ayun, ano po ba yung mga karakteristik na meron dapat ang isang Ubermensch o ang isang taong nasa journey papunta sa kanyang best self o Ubermensch self niya? So unang-una po is kailangan physically
mentally, spiritually, and emotionally strong ka. Ayun nga po, kasi kung makikita natin na yung pagiging strong sa lahat ngayon, sinasabi kong holistic growth or holistic approach sa development ng sarili, kahit po kay Friedrich Nietzsche, sinasabi niya rin yun. Kasi ah, kung bakit importante po na physically strong ka, dahil yung ating pong katawan is yung vessel natin para sa lahat. Kumbaga vessel siya ng mind natin, vessel siya ng spirit natin. So kumbaga, paano ka po magkakaroon ng isang healthy na pag-iisip and paano ka magkakaroon ng isang healthy na spirit kung yung tahanan niya is mahina? And kung ilalagay na lang din po natin sa practical terms, kung malakas ang katawan mo, mas marami kang kayang gawin. And ayun naman po ang point ng pagiging isang ubermensch, is gamitin mo lahat ng abilities mo para makapag-contribute sa sarili mong buhay at sa buhay ng iba. So yun nga po. Pangalawa, dapat tenacious at driven yung tao. Kung makikita nyo po ang mga para sa akin ang mga example ng mga ubermensch na tao na may tenacious and driven mindset. Tulad po yan yung tinatawag natin Mamba mentality ni Kobe, si Michael Jordan, sila Steve Jobs, Manny Pacquiao. Yun po, kung makikita nyo yung mentality nila o yung tao nila, yung para silang, yung mga tao na parang alam nilang willing sila mag-suffer at maghirap para sa goal na gusto nila. So, yun po yung kailangang mindset na magandang i-cultivate natin sa mga sarili natin. Na para bang, na alam mo yung cost ng mga gusto mong mangyari. Kasi lahat po ng gusto nating mangyari sa buhay, may kailangang cost yan eh. May kailangan kang gawin, may kailangan kang i-sacrifice para makuha mo yan. So, yun po yung parang yung tenacious mindset. Isang po yung parang readiness mo and willingness mo pagdaanan lahat ng hirap, pagdaanan lahat ng suffering para dun sa end na gusto mong mangyari. And yun nga po, kung makikita natin, di ba, yung kunyari si Kobe, yung mindset niya, yung Mamba mentality niya. Siya, hindi niya, kung sa natural talent lang o sa natural gifts, hindi naman siya hindi siya ang pinakamatangkad sa NBA, hindi rin siya may pinakamalaking katawan, hindi rin naman siya ang pinaka-athletic kasi nandyan sila Vince Carter, kahit si Michael Jordan, pero ang may pagmamalaki niya nun is siya ang pinaka-hard worker. Walang taong makakatalo sa work ethic niya. So yun po yung importanteng kailangan na meron kang grit and meron kang tenacious approach dito sa pamumuhay sa mundo. Na alam mong marami kang gustong mangyari sa buhay and alam mo rin na para makuha mo yun, kailangan mo pagdaanan lahat ng hirap at mga sakripisyo para nga doon sa mga gusto mo. So, ayun pa. Ayun nga po, ang isa pang karakteristik ng isang ubermensch is a person who loves challenges for the sake of overcoming obstacles and self-development and higher understanding. Yun nga po, kung makikita nyo, kunyari si Kobe o kaya si Michael Jordan. Ayun, on the point of it all, ano ba yung point ng basketball? Naglalagay ka lang ng bola sa basket. Nakikipagagawa ka sa ibang tao. Kung titignan naman po natin on the grand scheme of things yun, parang senseless din naman po kasi laro lang yun eh. Pero bakit na si Kobe Bryant is willing siyang pinagdaanan, lahat ng pinagdaanan niya sa buhay, lahat ng ginawa niya, lahat ng trainings niya, lahat ng mga taong binangga niya, lahat ng taong pinush niya, para ma-reach yung goal niya na maging isa, kundi man siya isa sa pinakamagaling na basketball player sa mundo. And yung kay Jordan po, ganun din yun. Kasi dahil si Kobe, kay Jordan din naman nakuha yung kanyang mentality. So yun nga po, yung pagmamahal sa challenge for the sake of overcoming obstacles, self-development, and higher understanding na parang, yun nga po, babalik tayo sa kanina na napatunayan po ng science na sa ngayong napatunayan ng science, wala pa naman talagang sense ang lahat dahil nga, lang po tayo, parang randomly nandito lang tayo sa mundo. At yun nga po, mabubuhay ka sa lahat na kailangan mo mag-survive, kailangan mong pagdaanan yung mga paghihirap sa mundo, and the end of it all, hindi pa naman po sigurado kung may next life pa. So wala po talagang sense ang lahat. Pero, yun nga po, ang isang ubermensch dapat ina-accept niya yung absurdity ng buhay. And at the same time,
ina-accept niya yung absurdity ng buhay and at the same time nakakahanap siya ng meaning sa lahat ng absurdities na pinagdadaanan niya. So yun nga po na yung mga taong may tenacious attitude, talagang gusto lang nilang mabuhay dito sa mundo ng intense. Na gusto nilang lahat ng yung full potential nila ma-reach nila. And alam nila na para ma-reach mo yung full potential na yun, is kailangan mo magsakripisyo. So yun nga po, ano pa ba ang mga karakteristik ng isang Ubermensch? Ayun nga po, according to Friedrich Nietzsche, an Ubermensch rejoices at their own strength and to reach higher and higher levels of understanding. Yun nga po, kung mapapansin niyo po ako, para akong gitna ng isang humble at mayabang. Alam ko yung mga kahinaan ko and at the same time, yung mga kalakasan ko is alam ko and at the same time, medyo mas ini-exaggerate ko pa siya pagka sinasalita ko siya kasi parang para sa o pag sinasabi pagka tinatalakay ko yung mga kakayanan ko. Kasi kumbaga, para sa akin, according to Friedrich Nietzsche, an Ubermensch rejoices at their own strength and to reach higher and higher levels of understanding. So yun nga po, according po kay Friedrich Nietzsche, ang Ubermensch hindi kailangan maging humble. Pero para sa akin naman po, dahil siyempre po gumagawa rin ako ng sarili kong interpretation, base sa mga natututunan ko, is hindi naman po kailangang maging mayabang din. Pero para po kay Nietzsche, dapat kilala mo yung sarili mo, alam mo yung mga abilities mo, and kailangan alam mo rin yung potential mo para ma-enhance mo yung abilities mo to its full potential. Na yun nga po, kung mapapansin nyo, sila Jordan, sila Kobe, sila Larry Bird, kahit sa basketball, na sila po yung medyo trash talker, mayabang, and at the same time, ano rin sila kasi, yun nga po, parang minsan kailangan mong tignan yung sarili mo or kailangan mong i-project yung sarili mo sa ideal self mo para makita mo rin yung path mo para ma-reach mo yun na kumbaga, na minsan kahit hindi pa nasa iyo talaga yung full ability na yun, parang kailangan mo lang i-manifest na, oo, matalino na ako, oo, malakas ako, oo, matapang ako. Kahit hindi pa naman talaga o kahit kung meron pa talagang fuling malakas, matapang o ano. Pero parang kailangan mong kilalanin, kailangan mong makita yung sarili mo na gano'n Na hindi ka lang na isang bato dito sa mundo, na hindi ka lang nandito para mabuhay lang at mamatay. Nandito ka para to make an impact, nandito ka para i-live yung best self mo, andito ka para mabuhay ng intense, parang gano'n. So yun nga po, ang Ubermensch po para kay Friedrich Nietzsche rin is puwedeng maging selfish paminsan. Kasi nga po para makilala mo talaga yung sarili mo and ma-reach mo yung full potential mo, hindi po puwedeng puro iba rin ang iniisip mo. Pero kumbaga mamaya po i-de-delve into ko pa na sinabi lang po ni Friedrich Nietzsche na puwede kang maging selfish. Pero babalik po tayo na lahat po ng gagawin mo is for the greater good of all. So yun nga po, pero yun nga po, may mga ways ka na kailangan mong i-prioritize ang sarili mo. Ayun. Para kay Nietzsche po, one must be totally free and cannot submit to anything. Ayun nga po, isa po sa mga principles na pinaka nag-impact talaga sa buhay ko is yun nga po yung total freedom and total ownership ng sarili kong buhay. Na hindi lang po ako basta sumusunod sa iba, kahit nga po sa sabi lang ng tatay ko, sa sabi lang ng mga teachers ko, sa sabi lang ng mga kaibigan ko naman. Sinusubukan ko pong alamin kung ano yung talaga yung gusto ko. Sinusubukan kong mag-cultivate ng sarili kong values at sinusubukan kong gumawa ng sarili kong principles. Kasi yun nga po na parang paano ka magke-create ng something great or something impactful sa mundo kung nagre-replicate mo lang o sinusunod mo lang yung idinidictate sa'yo ng environment mo. So yun po yung isang napaka-importante na characteristic ng isang Ubermensch is totally free siya. Wala po mang total freedom kasi kumbaga ang dami pong circumstances na ibinato sa atin na wala naman tayong control.
Pero ayun nga po, para kay Friedrich Nietzsche, sa mga bagay na meron kang kontrol, yun nga po, sa mga bagay na meron kang kontrol, dapat i-exercise mo yung freedom mo. And tignan mo ba talaga kung ikaw ba talaga yung nagde-decide sa mga bawat decisions mo. Ito po, susunod naman po, ayun nga po, ang isang Ubermensch ay pwedeng maging selfish at times. Kay Friedrich Nietzsche po, isa po sa mga pinaka-hate niya sa mga parang kumbaga traits ng Christianity or parang values ng Christianity is yung pity. Kasi kumbaga, para po kay Friedrich Nietzsche yung awa, nagbi-breed lang po siya ng complacency at saka ng dependence sa mga tao. Dahil 'pag po parang, yun nga po simple na lang na pagka yung tao, nasanay ng umasa na lang ng umasa sa iba dahil naaawa ka sa kanila, wala na silang gagawin sa sarili nila para mapabuti yung mga sarili nilang estado, sarili nilang sitwasyon. So yun po nga po na para po kay Friedrich Nietzsche, importante rin po maging selfish at times. Na importante pong i-prioritize mo talaga yung sarili mo. Hindi naman po niya sinasabi na puro sarili mo na lang ang isipin mo. Pero sa mga panahon na kailangan mo mamili kung sarili mo ba o ibang tao, parang ang point niya po is palagi mong piliin ang sarili mo. Kasi nga, ikaw tanging sa sariling buhay mo lang, ikaw may power. Ayun. Ayun nga po, para po kay Friedrich Nietzsche, yung dun nga po, yung mga nasabi ko kanina is yun po yung mga characteristics na dapat meron ka na. Yun po yung sa camel stage. Doon naman po sa lion stage, ito na po yung importante na mag-cultivate ka ng sarili mong values. So yun po sa point ko na importante mag-aral ka na mag-aral, aralin mo lahat ng iba't ibang philosophies, iba't ibang style, iba't ibang isms dito sa mundo, matuto ka sa iba't ibang teachers and heroes, pero ang importante po dun is gumawa ka ng sarili mong set of values. Na kumbaga, dahil kilalang-kilala mo ang sarili mo, alamin mo kung ano ba yung mga prinsipyo mo dito sa mundo. Na yun nga po, kahit kay Friedrich Nietzsche, hindi siya nagdikta ng set of values, hindi siya nagdikta ng 10 commandments na kung ano ba dapat yung values mo. Kasi para sa kanya, napaka-importante ng individuality mo para makultivate mo yung sarili mong values. So, dun nga po na parang sinasabi niya na ang Ubermensch, yung values niya, hindi influence ng religion, hindi influence ng kahit sinong politician, hindi influence ng kahit sinong authority man lang. So, kumbaga, kailangan niya mag-cultivate na kung ano ba yung sa tingin niyang tama para sa kanya at para sa ibang tao. At kung ano man sa mga power na makakamit niya sa mundo through the will of power, is yun yung i-exemplify niya sa mundo, kumbaga. Pero, ang importante nga dun is, makreate mo muna yung sariling values mo through your own freedom. So, importanteng makultivate mo yung sarili mong values. Dapat kilalang-kilala mo yung sarili mo. So, yun nga, pag na-cultivate mo na yung values mo, na-cultivate mo na yung principles mo, dun na magkakaroon na kailangan na importante na yung will mo. Kasi kunyari kay Friedrich Nietzsche, kaya meron siyang hate or kumbaga meron siyang criticism towards the religions lalo na yung Christianity. Kasi kunyari dahil nga sa konsepto ng Christianity is itong buhay natin is bigay ng Diyos. So ang may control ng buhay natin is Diyos. Pero para sa kanya bilang napatunayan naman na rin ng science and all na hindi nga na wala pang katotohanan, wala pang patunay na posibleng meron talagang na yung mga istorya ng Bible o istorya ng ibang religion totoo. So para sa kanya wala. So kumbaga hindi importante yung dictated sa iyo ng higher power o kung sino man kung ano yung dapat maging buhay mo. Ang importante is yung ano ba yung sa tingin mong dapat mong gawin para sa sarili mong buhay. So para sa kanya kailangan mag-transition from thou shalt, yung kumbaga gamit yung sa shall or will ni God, to I will. Na dapat dahil kilala mo nga sarili mo at alam mo yung principles and values mo, malalaman mo na kung ano yung gusto mong gawin sa mundo. So doon nga po na importante malaman mo yung true will mo.
Yung true will po madalas kong binabanggit yan kasi hindi lang po kay Friedrich Nietzsche and kahit po dun sa hilig ko na yun nga po, yung mysticism and magic, sobrang importante rin po ng will. Yung will po is siya yung purest form ng desire o ng wants mo dito sa mundo. Kumbaga, hindi na po siya basta desire lang, hindi na siya po basta wish lang. Kumbaga, siya na yung totality na purpose mo dito sa mundo. Siya yung kumbaga mission mo dito sa mundo o siya na nga yung bagay na gagawin mo na magbibigay ng meaning sa buhay mo. Pwedeng isang bagay, pwedeng maraming bagay. Pero yung will is constant search mo rin siyang hahanapin and constant mo rin siyang gagawin dito sa mundo. So yun nga po, from thou shalt to I will, na dapat malaman mo na yung will mo at gawin mo na yung will mo. So after po, kung alam mo na yung will mo, pupunta na po tayo doon sa pag-create ng bagong mundo. Yung pag-create po ng bagong mundo, pwede mong i-interpret yan sa sarili mo, bago mong mundo, o sa immediate experience mo. Or pwede rin on the grand things, like really do great things, like create influence, create impact, or create a new world, create a new culture, parang ganun po. And yun nga po, sa last stage po ng pagiging ubermensch is the child. Na once na bago mo na yung mundo, gamit yung will mo, once na gumawa ka na ng better society and better culture, naalis mo na yung mga tao from slave morality naalis mo na yung tao from slave morality to master morality. And at the same time, ayun nga po, kumbaga pag nakapag-create ka na o parang naging next step to evolution ka na, ang importante naman is maging bata ulit. Is magkaroon ka na ng space for creativity, to enjoy and explore this world. Na yung bagong world na create mo. Na importante from a lion, na yun nga, na gumawa ka ng matinding pagbabago, pinakita mo yung will mo, is magta-transition ka naman ulit to being a child. Which is, yun nga po, curious, creative, and joyful, and explorative. So, yun. Yun nga po. So, yun po yung parang pagiging ubermensch. And yung mga dinetalye ko po is kay Friedrich Nietzsche perspective pa lang po yun. Pero sa akin, meron din po, dahil nga po sabi niya is gumawa ka ng sarili mong set of values, marami akong sariling interpretation kung paano ba ako maging ubermensch. Pero at the end of it all, parang ganoon din po yun. Sinusubukan ko pong maging best version ng sarili ko sa lahat ng bagay, and kinikilala ko po yung sarili ko, and sinusubukan kong gawin yung will ko na nalalaman ko through questioning myself, to meditation, and other ways, and through learnings po. So, ayun nga po, kung dun nga po sa pagiging ubermensch, meron din pong medyo may unorthodox view po si Friedrich Nietzsche when it comes to happiness. Sabi niya po, if you want to be happy, do not aim to be happy. So yun nga po, meron pong admiration si Friedrich Nietzsche sa mga tao po na tinatawag na downgoers. Ayun nga po, yung parang sinabi ko, yung may mga tenacity and may love for challenges na tao dito sa mundo. Sila po yung mga tao na kahit natatakot, ginagawa pa rin nila. Sila yung mga takot na ini-embrace yung suffering and pain dito sa mundo. Na para sa kanya, para maging totaling masaya ka, hindi mo dapat i-prioritize yung pagiging masaya. Kasi para lang yan typical na habulan. Na kumbaga, nakikipaghabulan ka sa aso. The more mong habulin ng habulin, lalo lang siyang bumibilis tumakbo, mas mahirap lang siyang habulin. So para pong ang tanging way para maging happy dito sa mundo, or para magkaroon ng glimpse of happiness, is to embrace pain and suffering. Kasi ang buhay nga po natin, ibinato tayo dito sa mundo ng napakarami nating pain and suffering na pwedeng danasin.
And kahit sino naman po siguro makausap niyong tao diyan, kahit sino pa 'yan, panigurado lahat sila hindi nila masasabi na yung buhay nila perfect life na. Kahit sino pang mayaman niyan o ano man. Dahil nga po talagang ang constant dito sa mundo is pain and suffering. So, para kay Friedrich Nietzsche po, ang paraan para maging masaya ka sa mundo ng pain and suffering is i-embrace mo siya at lumangoy ka pa sa pain and suffering. Ngayon nga po kung makikita natin yung kung kunyari develop po ng physical ability mo. Tayo po nagwo-workout tayo para lumaki ang katawan at lumakas ang katawan. Sa pagwo-workout po, pain and suffering 'yon. And yun nga po sa pag-discover dito sa mundo para matuto talaga tayo. Though alam naman natin na puwedeng-puwede tayong matuto sa books, puwede tayong matuto sa mga teachers, podcast and all, experience pa rin po ang pinakamagtuturo sa atin. And kung makikita niyo po kung maitatanong niyo po lahat ng mga experience na tao, na magagaling na tao, sasabihin po nila na yung experience of failures, pain and suffering ang nagturo sa kanila. And ako rin po sa mga pinagdaanan ko sa mga businesses ko and all, and sa relationships, pain and suffering po. Pero dahil nga po in-embrace ko siya and parang tinanggap ko na constant na sa buhay yung mga bagay na yun, relatively, I can say that I'm in a peaceful state. And at the same time, yun nga po, nakikita ko lahat ng ginagawa ko as meaningful para sa akin dahil nga po sa mga pinagdadaanan kong sufferings din. So yun nga, si Friedrich Nietzsche po meron siyang concept yung amor fati or in English po is love of one's fate. Na ayun nga po na dito sa buhay natin, piliin mo man o hindi, darating at darating yung mga challenges and sufferings. So, para po sa kanya, kailangan mong hanapin yung meaning dun sa mga bagay na yun. Kailangan mong tanungin sa sarili mo, ano kaya ang purpose nito? Anong pwede kong mapulot dito? And kung nandito ako, paano ko pwedeng i-utilize tong mga problema na to para next time, better na ako. So, parang yun lang naman po ang ibig sabihin niya sa pagmamahal sa sitwasyon mo. Kasi kumbaga, itong buhay na to, kung ano man yung mga nangyayari sa'yo, may mga bagay na control ka dyan at hindi. Pero kung ipe-perceive mo siya, kung ipe-perceive mo lahat na nangyayari sa'yo with gratefulness kahit sa mga problema, magkakaroon ka ng subjective view dito sa mundo na na lahat ng ginagawa mo hindi para sa wala lang. So yun po yung importansya na hanapan mo ng meaning yung mga pain and suffering na pinagdadaanan mo dito. Ayan. So, ayun po, na ano naman na natin yung pagiging overmensch. Basta ang pinaka-point lang po ng pagiging overmensch is maging best self ka. Physically, mentally, and emotionally and spiritually. Maging best self ka na sarili mo at mag-contribute ka sa evolution ng tao for the better. So, pupunta na po tayo sa details na para sa akin yung mga ginagawa ko naman sa sarili ko para maging isang overmensch o yung mga process na ginagawa ko in my journey to being an overmensch. And sinasabi ko po, hindi ko po sinasabing overmensch na ako kasi wala pa talaga. Like, kumbaga, kahit naman po sa career, rebuilding pa lang din ako. Galing po ako sa pagkalugi ng negosyo dati. And sa katawan, and sa physicality, napabayaan ko po yung katawan ko. Galing ako sa maraming injuries. Nanggaling ako sa pagiging overweight. And nanggaling ako dahil nga po sa mga pinagdaanan ko, nanggaling din ako sa a very depressive and a dark phase in my life recently. So, pero yun nga po, yung for the past 2 years, prioritize ko po ulit itong aking journey sa pagiging overmensch or self-development or self-mastery nga po. So, ayun po, ito po yung mga steps na ginagawa ko na baka pwede nyo lang din pong kapulutan para ma-live yung best self ko. And kayo rin po, sinasabi ko na huwag nyo rin pong i-take to as ito na yung mga dapat yung gawin, no? Parang Bible. Kumbaga ako, nagsasuggest lang po ako, pinapakita ko lang yung
yung yung para sa akin na maganda, pero yun nga po, according to Friedrich Nietzsche, kailangan niyo i-cultivate yung sarili niyong values and yung sarili niyong will. Pero, ito po yung mga sasabihin ko is puwede lang pong maging example. So, unang-una po, ano po ba yung mga ginagawa ko para maging physically strong? So, ito po, ang mga ginagawa ko is, nagte-train po ako ng basketball Monday, Wednesday, and Saturday, 3 times a week po. Yung basketball training po namin is also a business po, in partnership po with my friend, Pawan Singh. So, kumbaga ayun po, medyo nakahanap ako ng hack konti na makakapag-train ako, and at the same time, interest ko siya, so na-e-enjoy ko siya, and at the same time, medyo kumikita pa ako, parang gano'n. Tapos po every Tuesday, Thursday, and Sundays, nagbubuhat naman po ako at nagpa-plyometrics ako. Kasi importante rin po, kumbaga ang basketball training po kasi siyempre, importante siya for athleticism and, cardiovascular improvement. Pero yung pagbubuhat naman po, yung resistance training, napakaimportante rin po niya para palakasin naman po yung ating mga skeletal muscles and ating mga joints. And yung plyometrics po, ayun nga po, importante rin sa athleticism, lalo na po sa akin na nagba-basketball ako para tumaas ang talon, lumikse at bumilis tumakbo. So, ayun po, ang mga ginagawa ko po sa pagwo-workout ko is napakasimple lang po kasi nga po, meron po akong nakuha sa isang kaibigan ko, si Joper Rodriguez, shoutout, na sa mga bagay-bagay po, ang importante ay kumbaga para sa kanya po mas importante ang consistency over intensity. Kasi dati po nung nagbubuhat ako bago actually matagal naman na po akong nagwo-workout since first year high school pa lang, and continuous naman po yung pero ang ano nga po, inconsistent ako kasi maggo-go hard ako tapos titigil, tapos tataba o kaya papayat o ano man. Pero ito pa lang po yung the past 2 years yung masasabi ko naging sobrang consistent ko, and at the same time na nabi-build ko na po yung kumbaga yung unti-unti yung body na gusto ko. And hindi ko naman po aim talaga yung sobrang batak na sobrang perfect na model body dahil, ang aim ko pa rin po is yung holistic development. So, importante pa rin po sa masaya ako, and isa sa nagbibigay ng saya sa'kin is yung pagkain. Pero ngayon po, through consistency, nakukuha ko na unti-unti yung physique na gusto ko. So, ano po ba yung mga ginagawa ko dun is simple lang. Kumbaga, ayun nga po, consistency over intensity. Dati ang mga buhat ko sobrang bibigat, sobrang haba, 2 hours ako nagbubuhat. Ngayon po nililimit ko na lang into 30 minutes to 1 hour of, resistance workout and plyometrics, magkasama na po 'yun. So, ang splits ko po sa mga workout days ko is push and pull splits. So, ang push day ko po is kadalasan Monday 'yan. Nag-i-squats po ako. Ay ano pala, bago po pala ako magbuhat nagpa-plyometrics po muna ako. Ah, 15 to 20 minutes plyometrics muna, yun na rin po yung warm up and stretching ko. Yung exercises po, puwedeng-puwede na po kayong makakita sa YouTube and, TikTok and ano man, napakarami pong plyometric exercises dun. Tapos yung sa buhat naman po, sobrang simple lang po, puro compound exercises lang po. Kumbaga nandun pa rin po ako sa classic workouts, kasi para sa akin yung classic nandiyan dahil yan yung pinaka nagwo-work talaga, eh. So, ang push day ko po is, mag-squats ako 3 sets. 3 sets of kadalasan 12. Ako po kung nagbibigat ako, sobrang bihira lang po. Yung weight na binubuhat ko relatively, yung mahirap na siya enough pero hindi rin yung sobrang bigat na hindi na ako makakapag-basketball bukas kasi kadalasan nga po alternate po yung basketball at buhat ko. So, ayun nga po, 3 sets of 12 ako sa squats. Tapos after squats, magbe-bench press ako, 3 sets of 12 din po. Or minsan po ginagawa ko, reverse pyramid. Like, sa bench press po magbubuhat na ako ng mabigat for 6 reps lang. Tapos, gagaangan ko siya, gagawin kong 10, tapos sa last set po, gagawin kong 15 na yung pinakamagaang na kaya ko. Tapos after ko po mag-bench press sa push day ko is magsho-shoulder naman po ako. Yung shoulder workout ko po is kadalasan, magkasama na po yung, military press or yung shoulder press at saka yung, side laterals po.
halos paulit-ulit na lang po ginagawa ko. 10 side laterals, 10 shoulder press. And after po nun, kettlebell swings po ako. Yun na po yung parang cool down and cardio ko. Kadalasan po 10 to 20 minutes lang yan. Depende yan sa mood ko or depende yan sa kailangan kong gawin. Ang style po pala na ginagawa ko, pagka nagke-kettlebell ako, kadalasan, nag-aano po ako, namimili ako ng kanta, 2 o 3 kanta, tapos tatapusin ko lang yung kanta. Pag natapos ko yung kanta, tapos na po yung kettlebell swing. Kung i-research nyo rin po pala yung importansya ng kettlebell swing sa science, kung bakit siya sobrang effective sa buong katawan mo, kung gaano siya nakakatulong sa strength, agility, and tibay ng mga joints mo, napakalaking impact po ng kettlebell. So, I suggest lahat po, kahit ano pang sports nyo, kahit ano pa pong ginagawa nyo, try nyo pong mag-kettlebell. Tapos ano ko naman po, sa pull days ko naman po sa mga buhat, is yun na po, kung nung push day, nag-squats ako. Sa pull day naman po, yun po, 3 sets ng deadlifts. Tapos, ang sa deadlifts po, pinapalit-palit ko yan. Minsan, sumo deadlifts, minsan yung traditional deadlifts. Ganun din po, parang sa squats lang din po yung bigat ko. Dati po, sobra akong nagbibigat, like 4 sets lang na sobrang bigat, like nasa 300 pounds. Ngayon po, less than 150 pounds, yun na po yung pinaka-max ko na binubuhat ngayon sa deadlifts. So, ganun din po, 3 sets of 12 po. And same weight na lang, hindi na ako nagbabawas, hindi na ako nagdadagdag. Kasi ang aim ko naman nga po ngayon is for my basketball game naman po, na hindi ko naman na po aim na maging sobrang lakas and all. So, yung weight ko po, hindi na ako masyadong nagbibigat sa deadlift. Pero napaka-importante po ng deadlift kasi compound exercise siya na halos lahat ng muscle mo sa katawan gumagana na. And at the same time po sa basketball, napakalaki ng impact niya para hindi ka madaling natutulak-tulak sa court. So, yun po, after ko mag-deadlifts, it's either magla-lat pull downs po ako, meron akong cable dito, or magpo-pull ups po ako. Either po dun sa dalawa, kung ano yung mas kaya nyo sa ngayon, yun po yung gawin nyo. So, ganun din po, 3 sets of 8 to 12, depende po kung ilan ang kaya nyo. Tapos, after ko mag-pull ups, mag-bicep curls po ako. Yung biceps po, yung arms, dati lagi ko siyang ginagawa, ngayon po kadalasan once a week na lang kasi hindi ko na rin po aim magkaroon ng sobrang toned and laking braso dahil kumbaga yun nga po sa basketball nakakaapekto rin yung sa paggalaw ng kamay mo yung lapad ng kamay mo ng braso mo So ayun po, after ko pong mag-pull ups or chin ups, magba-bicep curls po ako. And after po ng bicep curls ko, mag 10 to 15 minute rowing machine po ako. So, ganun din po kadalasan ginagawa ko sa rowing machine at sa kettlebell. Makikinig po ako ng kanta. It's either 3 to 4 songs po yan. Kasi parang, yun nga po, parang malulost in space ka na, malulost ka na sa trance ng music. Hindi mo napapansin yung ginagawa mo. And sa mga tumatakbo rin po, pwede po kayong tumakbo after o kung ano man. Basta yun po, I suggest yung gawin nyo po yung light cardio sa dulo. Kasi pagka ginawa nyo sa simula, lalo na kung nagpa-plyometrics kayo, baka yung buhat nyo sobrang limitado na. Ganon. So, ayun po, iniikot-ikot ko lang yun. Kadalasan po, ayun nga po, Monday, Tuesday, tapos kung Sunday, minsan po nagpo-full body workout ako, minsan naman pag Sunday, iniikot ko lang po ulit, babalik po ako sa push day. So, ayun po. Tapos, isa po palang may sasuggest ko na may kinalaman na rin dito sa next, which is yung mental and spiritual development, is ang ginagawa ko po na isang hack na figure out ko nitong for the past 2 years, is yung pakikinig po ng audiobook o ng podcast habang nag-workout. Kasi kumbaga, win-win situation na po siya kasi halos lahat naman po siguro dito pag nag-exercise, nag-workout, nagsa-sound trip. Which is ako rin naman, ginagawa ko rin at the end. Pero, yun nga po, parang hack siya kasi kumbaga, dalawang bagay na yung na-develop mo sa loob ng isang oras. Na kumbaga, nakapag-workout ka na, and kung nakikinig ka ng podcast and ng audiobooks, natututo ka pa. And promise, yung mga mapupulot nyo po habang nag-workout sa mga podcast and audiobooks, sobrang life-changing po talaga kasi parang kahit hindi naman po siya yung full focus dun sa pakikinig, pero parang kung yung sinasabi dun sa is medyo impactful talaga,
mako niya talaga yung attention mo and mag-i-impact talaga siya dahil nga po sa workout medyo activated din ata yung theta state natin o yung parang theta state ng brain natin na mas dun siya sponge o dun siya mas absorbent sa mga memories and learnings. So ayun naman po, natapos na po tayo sa physical. Siyempre pasok po tayo sa diet. Ako po hindi po ako strict sa diet kasi yun nga po isa sa mahilig po ako magluto and isa sa pinaka-pleasures ko talaga yung kumain. And napakatakaw ko po talaga. Pero sa lahat po ng kinakain ko, sinusubukan ko lang basic lang po na tama lang po yung mga macronutrients ko which is enough protein. Kadalasan po yung protein ko is 1 gram ah, 1 gram per pound of body weight po. So kumbaga ako po ang weight ko ngayon is nasa 170 pounds ako. So ang kinakain ko po sa buong araw na protein, around nasa gano'n po or minsan di ko na po tinatantya pero nasa 2 pan po siguro ng karne, baka o baboy. Tapos iwas po ako ng konti sa taba. Tapos ako po, yung iba po nagkakaroon ng parang hate or parang pag-iwas sa carbs. Pero bilang ako po, ay mahilig din talaga sa carbs. So parang hindi ko po tinitigil yung carbs. Pero bakit? Nililimit ko. Na ang kanin ko hanggang 1 cup lang talaga sa bawat meal. Tapos ayun nga po bilang nagtatanim din po kami ng mga gulay, sinusubukan ko lang po talaga kumain ng gulay at least 4 times a week. Hindi ko po masasabing araw-araw kasi yun nga po maraming ginagawa and yun din po hindi ko rin po talaga hilig kasi mas mahilig po talaga ako sa karne pero at least may vitamins from vegetables 4 times a week. So, yun lang po, sa diet po, puwede niyo pong hanapin yung tamang diet sa inyo. Iba-iba po tayo, iba-iba po tayo ng genetics, iba-iba po tayo ng tamang diet. Pero, yun nga po, konting awareness and consciousness lang po sa diet. And sinasabi ko po sa inyo, kung nagwo-workout kayo, kasama na yan, madadama yan na intindihin niyo rin yung diet niyo kasi kumbaga mas ma-optimize niyo yung pagwo-workout niyo and mas ma-optimize niyo yung brain niyo kung tama rin yung mga kinakain niyo. Pero yun nga po, look at the macronutrients lang po. Iwas sa sobrang sugar, lalo na simple sugar like white sugars, white white rice, tapos iwas din po sa sobrang fats. Okay lang naman po yung mga healthy fats minsan, okey rin importante rin po yung fats lalo na sa testosterone health po nating mga lalaki, yung mga lalaki po. Importante rin yung may a little bit of fat intake ka para sa testosterone mo, pero hindi hindi dapat marami. So ayun po, punta naman po tayo sa mental and spiritual development. Since yun nga po napag-usapan na natin yung physical. Sa mental and spiritual development po ang mai-she-share ko, pinakamaipapayo ko po is be addicted to learning talaga na kumbaga, ah, marami po kunyari ngayon sa pagsikat ng social media, marami pong nagkokot ng attention natin. Marami tayong kinakaadikan ngayon sa totoo lang. Ilang 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 bagay diyan like kunyari, K-pop o kaya P-pop o kaya mga palabas sa TV or mga memes or ano man na kinokot yung attention natin. And kung titignan niyo rin lalo na hindi ko man sinasabing lahat, pero marami sa atin is addicted na dito. Kung titignan niyo, ilang oras sa isang araw tayo nagko-consume ng social media. So, parang ang point ko dito, addicted na tayo. So, sa bawat addiction na 'yon meron tayong dopamine na nakukuha. Yung dopamine is yan yung pleasure hormones natin, eh. So, parang ang point ko lang sa pagiging addict sa pagtuto is kung ma-a-addict ka sa learnings, makakahanap ka rin ng dopamine and pleasure dun. So, ang point is, try mong enjoyin or try mong kaadikan yung pag-aaral. Kasi yun nga po yung pag-aaral hindi dapat yan natapos sa school lang. Hindi yan dapat natapos nung high school o college ka. Yung pag-aaral po dapat araw-araw na thing yan. Kasi nga, ang mundo po patuloy na nagbabago and yung brain po natin is napakalakas na computer, napakarami po nating kayang memories, ideas, thoughts na puwedeng i-implant sa brain natin. And sa bawat nalalaman at ginagawa po natin, na-activate din po yung mga DNA natin na mga DNA na pinasa sa'tin ng mga ancestors natin na magiging useful pala dito sa mundo kung na-trigger at na-utilize mo lang.
So, yun po yung importansya ng pag-aaral. Kung sa pag-aaral naman po, hindi po importante kung saan manggaling. Siyempre po importante yung libro, pero hindi lang po sa libro. Puwede pong maging audiobook 'yan, puwedeng YouTube videos, puwedeng podcast, puwedeng conversation sa magagaling na tao, and puwede po sa mga short form like TikToks. Kumbaga kung nagti-TikTok na lang din kayo, kung nagre-reels na lang din kayo, try niyo ng yung mga alam niyong makakatulong sa inyo, yung makakatulong sa self-development niyo. Like philosophy, like sa business, or financial literacy man lang, or kung ano mang makakatulong na sa tingin niyong makakapag-contribute sa self-development niyo, try niyo lang yung algorithm niyo is dun mapunta. So kumbaga 'pag may nakita kayo kung di pa nakuha yung interest niyo, try niyo lang tapusin. O yung susunod, try kong tapusin para sa susunod yun na i-feed sa inyo, and hindi niyo napapansin, subconsciously yun na yung hinahanap ng katawan niyo, yung mga information for self-development. Ah, Eto po, pangalawa naman na mai-she-share ko rin is yung yun nga po, yung pagiging open in learning from everyone. Kumbaga, sa lahat po ng tao, matalino man 'yan o hindi, ano man ang estado niya sa buhay, ano man ang mayaman man o mahirap, doktor man o basurero, sa lahat po ng tao may matututunan tayo. And, subukan po nating maging observant, subukan po nating makinig. And ayun nga po, importanteng-importante rin po na hindi lang tayo matuto dun sa mga tao na yun sa mga panalos nila, sa mga panalo nila. Kailangan importante rin po na alamin din natin yung kabuuan ng istorya nila at matuto rin tayo sa mga pagkakamali nila para tayo hindi na natin maging pagkakamali yung mga pagkakamali nila. So yun nga po, matuto tayo sa lahat. Yun nga po, babalik tayo dun sa unang-una, maging addict tayo sa pag-aaral. So ayun din po, yun nga po na, pangatlo po, napakaimportante rin nung mga heroes o yung mga models natin, yung mga taong nilu-look up mo. Ah, yung mga taong yung mga taong pinagkukuhanan mo ng impormasyon. Pero isa lang din po sa kumbaga napakaimportanteng paalala po is piliin niyo po yung mga taong pagkukuhanan niyo ng impormasyon. Matuto po tayo sa lahat, pero yung mga deliberately na gagayahin natin o yung pagiging model natin is mag-ingat po tayo dun kasi marami rin pong maling puwedeng pagkuhanan ng impormasyon. Unang-una po, at marami rin pong bagay na marami rin pong tao na puwedeng makapag-share sa'tin ng mga bagay na mas makakasama pa sa buhay natin. So kumbaga, yun po, choose your heroes carefully, choose your idols carefully, and choose your teachers carefully. Ayun, ako po i-state ko lang yung mga heroes ko, yung mga influencers ko. Yun nga po, balik po tayo sa kaninang sinabi ko na hindi po ako fan ng idolatry, so wala pong isang tao na parang feeling ko na siya na yung gumawa ng perfect na buhay dito at siya na yung dapat kong gayahin dahil ayun nga po, wala pong perpektong tao, lahat may maling sinasabi, lahat may maling ginawa. Pero yun nga po na importanteng marami kang pinagkukuhanan para ikaw po yung, marami kang options, marami kang sources para dun ka na makapag-cultivate ng sarili mong, interpretation or view or sarili mong values nga sa buhay and principles. So yun po, state ko lang yung mga major influences ko na na unang sumagi sa utak ko. So unang-una po siyempre ito po yung nandito sa studio si Plato, si Bob Dylan, si Leonardo da Vinci, si Alan Watts, si Friedrich Nietzsche, si Albert Camus, si si, si Philosopher King, si Marcus Aurelius po. One of the Stoics, isa po sa pinakadapat i-delve into niyo 'yan, si Marcus Aurelius, yung The Book of Meditation The Meditations. Tapos, si Miyamoto Musashi na nagsulat ng Book of Five Rings. Sa mga bago po 'yan sila John and Hank Green, si Jordan Peterson. Tapos sa mga idol ko sa business naman si Naval Ravikant. Search niyo po siya, angel investor siya, napakalaki ng impact niya sa buhay ko. Yun po, Naval Ravikant, si Bruce Lee. Sa music naman po, Beatles, Led Zeppelin, Jeff Buckley, si Bob Dylan.
lahat po kumbaga, yun lang po ang maisa-suggest ko lang din po talaga, I mean, piliin po natin and at the same time, look into great people po. Nasa lahat ng larangan merong isang tao o dalawa o iilang tao na malaki yung nagiging impact nila dun sa mundo na yun. So kung tayo po, kung may titignan na lang din tayo, gagayahin natin, dun na po tayo tumingin sa mga taong gumawa or naka-achieve ng greatness. Kasi at least puwede po natin makita na meron silang mga tamang ginawa. So ayun po, na hanapin na natin kuya nga po kung titignan po natin yung sinabi ko si Bob Dylan, Beatles, parang kung titignan po natin sa music 'di ba parang sila rin yung parang pinakamalaking naging impact. Well, hindi ko naman po sinasabi wag kayong umidol ng mga ano, pero kumbaga lagi niyo pong tignan yung greats sa bawat field na may interest kayo. Kasi yung mga greats po, sila yung mga may ginawa na kakaiba na kung bakit sila yung tinignan na trailblazer diyan sa fields na 'yan. So ayun po, ayun po, isa pong maano ko rin, mai-she-share ko para sa mental and, spiritual development is yung importansya po ng meditation. Ah, yung meditation po bawat beliefs, bawat practices may iba't ibang ways kung paano yung tamang meditation. Ah, para sa akin po, hindi na importante yon. Ang pinakaimportante is yung tumatahimik ka lang at pinapakinggan mo yung sarili mo. Na hindi na po importante kung 15 minutes ba 'yan, 10 minutes, 15 hours, kung may chanting ka ba, kung meron kang mantra na sinasabi o ano man. Pero para sa akin the basic lang po is nagiging still ka, tapos mong, hindi pansinin yung mga distractions at nagiging present ka and pinakikinggan mo yung sarili mo. Ah, yung meditation po kasi talaga, yun nga po yung sa sinasabi ko yung kilalanin mo yung sarili mo. Alamin mo talaga kung ano yung mga gusto mo, alamin mo ano yung values mo, alamin mo kung ano yung mga principles mo. Sa meditation ko po nakuha 'yan. Kumbaga, ah, marami po sa buhay po natin ang dami ng distractions, yun nga po busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa mga ginagawa, busy sa lahat, busy sa social media. Ang point po ng meditation is bigyan natin ng panahon sandali yung sarili mo. Yung sarili mo na ikaw lang yung kausap mo, walang iba o kausap mo yung best self mo o yun nga po yung concept na tinatawag ko na daemon, yung kausap mo yung higher self mo. Kasi siya rin yung magdidikta ng yun nga, ano ba yung will mo talaga sa mundo, eh. So yun po, subukan natin mag-meditate araw-araw kahit maikli lang. Ako po ginagawa ko yung meditation pagkagising po. Minsan pagkagising ko, after mag-toothbrush, be-breathing exercises lang po ako like, 30 hide inhales, 30 hide exhales. Tapos after po nun, habang nagkakape po or minsan nakaupo lang talaga ako or minsan nakahiga pa nga ulit, yun lang po, wala na pong practice na dati kasi ginagawa ko pa yung mga meditation na focus ka lang sa breathing mo, focus ka lang on something. Ngayon po kadalasan talaga nagsi-sit still lang ako, wala akong iniisip, wala akong actively ginagawa, nakikinig lang ako, wala akong kinokontrol. Hindi ko kinokontrol yung isip ko, hindi ko kinokontrol yung mga pumapasok na thoughts, yung mga idea, hinahayaan ko lang pakinggan yung sarili ko. So, ayun lang po yung ginagawa ko sa meditation, promise po babaguhin ng meditation yung buhay niyo. Ah, ito po, yung susunod naman na pinaka nag-iimpact po sa buhay ko or parang pinaka-ma-share ko na maganda rin pong pasukin niyo or parang magandang i-incorporate niyo sa buhay niyo, is yung pagiging into philosophy po. Yun nga po sinabi ko sa inyo kanina kung ano ba yung naging impact sa buhay ko ng philosophy kasi nga po dati isa akong depressed suicidal teenager. Pero nung nakilala ko po ang philosophy, dun po nagsimulang magbago yung pagtingin ko sa buhay and kung bakit po ba ako maiko-consider ko man sarili ko na para sa sarili kong perspective man, I'm living a pretty, willful and, meaningful life. So, yun nga po yung sa philosophy, kung bakit po ba napakaimportante nun, kasi yung philosophy po, dun niyo nga po kinikilala yung sarili niyo, eh. Dun niyo kine-question kung
bakit ba ako nandito sa mundo? Ano bang purpose ko dito? Kasi ayan po lahat ng ginagawa natin, kung titignan niyo po, dapat may sense 'yan, eh. Kasi pagka yun nga po, pagka nabuhay ka lang na sumusunod ka lang sa sinabi ng magulang mo, sa sinabi ng mga kaibigan mo, sumusunod passively parang hindi ikaw yung bumubuhay sa sarili mong buhay, eh. Kumbaga nagre-replicate ka lang robot na sumusunod lang. So, yun nga po, para magkaroon ng fulfilling and meaningful life, napakaimportante na kinikilala mo yung sarili mo. And yung mga ways po diyan is yung philosophy kasi sa totoo lang po, across the history or across time, napakarami na pong tao na sinubukan tanungin at sagutin yung mga tanong natin sa buhay. And puwede po silang magbigay ng idea or guidance kung paano mo titignan yung sarili mong buhay. Kasi ayun nga po, eh, na minsan kaya tayo may mga frustrations dito sa buhay, kaya may mga depressed, kaya kung bakit may mga malulungkot, kung bakit may mga hindi driven na tao kasi nga hindi nila ini-explore yung inner self nila, eh. Hindi nila kine-question yung sarili nila. Hindi sila willing harapin yung dark side ng sarili nila. And yung philosophy po, yun yung maibibigay sa inyo nun. Yun po na parang magkaroon kayo ng mas malalim na pagtingin dito sa sarili niyo at sa buhay natin dito sa mundo. So, I really suggest, get into philosophy po, 'yan mga check niyo 'yan si Socrates, si Plato, si Marcus Aurelius, si si Buddha, si Daita Gautama po, si ako yung isa sa, idol ko si Lao Tzu ng Taoism. Eastern and Western po maganda pareho niyong aralin kasi yun nga po kahit sa Eastern, kahit sa China, Japan and all, napakarami rin pong magagaling na utak dun and sa West din po. Ah, ayun po sila Albert Camus, kahit sa mga modern po marami pa pong philosopher diyan. Pero kumbaga, yun nga po, try nating mag-aral pa into philosophy kasi nga promise po babaguhin talaga yung pagtingin niyo sa sarili niyong buhay. Medyo medyo magkakaroon po kayo ng mas malalim na perspective dito sa mundo. Yun po. Isa rin po sa mga maisa-suggest ko is yung, learn to appreciate art, especially music. Na kung titignan nga po natin dito sa buhay natin, kadalasan occupied na tayo ng trabaho, ng pag-aaral, occupied ka na ng activities and all. Nawawalan na tayo ng time para i-appreciate yung beauty ng life. And yun nga po yung sinabi ko sa art. Ang art po kasi parang ang mga artist is gumagawa sila ng art para i-showcase yung bawat aspect ng buhay, eh. Beauty man 'yan or parang dark side of life man 'yan. Pero kung marunong tayo mag-appreciate ng art, yun nga po nagkakaroon din tayo ng deeper appreciation sa buhay natin. Kasi ang art po is a closer look into our situation, eh. Na parang po yung mga artist kasi may nakikita silang, layer or level dito sa mundo na sila lang ang nakakakita at ini-express nila yon through their art. So, kung tayo po matuto tayo mag-appreciate ng art, painting man 'yan, film man 'yan, o sculpture man 'yan, o performance art man 'yan, or siyempre kung music man 'yan, nagkakaroon tayo ng glimpse dun sa buhay or sa ibang perspective ng mga tao. Kumbaga na yung mga artist, yun ang gifts nila dito sa mundo, eh, na naida-dissect nila yung mga human experiences and naipapakita nila yon through the experience of awe sa pag-appreciate ng art. And personally po sa akin lalo na sa music, yung music po ang pinakamalaking bagay na nag-impact sa'kin sa buhay ko. Lahat po kumbaga music po parang tini-treat ko siya as parang university ko. Na halos lahat na naging growth ko sa buhay ko, lahat ng mga natutunan ko, lahat ng ginagawa ko, in one way or another, lagi siyang lagi siyang sinasalamin or lagi siya nanggaling sa mga music na pinapakinggan ko. And yun nga po, yung art appreciation po,
Yung art appreciation po, inaaral din po yan. Hindi rin po yan basta manood ka lang ng pelikula, hindi po yan basta makinig ka lang. Sa art appreciation po, um, may tama. So kumbaga, meron pong may mga standards o may mga tamang tamang pagtingin or tamang tamang proseso sa pag-appreciate sa art. Katulad po kunyari sa music. Sa music po hindi lang basta makinig ka lang. Napakaimportante na from lyrics to arrangement, sa bawat tunog po na narinig nyo, yung melody, yung yung progression ng buong kanta, paano nire-reveal ng kanta yung sarili niya habang tumutunog siya, parang gano'n. So, importante po na ayun nga po na matuto tayong mag-appreciate ng art kasi through appreciating art, na-appreciate din po natin yung buhay. So, isa po 'yan sa maipapayo ko talaga na get into arts. Hindi naman po importante na maging artist. Kasi minsan po sa artistry, well, para sa akin lahat kaya maging artist pero hindi po importante maging art pero yung pag-appreciate ng art napakaimportante po. Ayun po, susunod naman is constantly discover yourself. Na yun nga po yung pagkakilala nga po sarili natin, babalik po tayo sa philosophy and dun nga po sa sa meditation na dapat po lagi natin kinikilala yung sarili nyo. Once po na akala nyo kilalang-kilala nyo na yung sarili nyo, promise, bigla kayong sasampalin na buhay. Ay, hindi pa pala ako nadi-discover sa sarili ko. Kasi ang tao po is very fluid, very very malleable po ang tao and bawat ginagawa natin nagbabago yung pagkatao and personality natin. And kailangan po nating kinikilala yung sarili natin para yun nga po babalik at babalik na mai-reach natin yung full potential natin. Itong ano ba yung full potential mo, hindi mo rin naman talaga fully mare-realize yan. It's just a constant process. Tapos, ito pa pala, isa sa pinakaimportanteng bagay po na maipapayo ko or mai-she-share ko is sobrang cliche na po nito, pero yun nga po, surround yourself with loving and quality people po. Na yun po talaga na yung ikaw yung average ng mga taong kasama mo. So kumbaga, i-surround po natin yung sarili natin sa mga taong aligned sa will natin, yung sinabi ko po yung will na yung aligned sa principles, sa values, and align sa will mo. Hanapin natin yung mga taong gusto yung binubuhay nila yung buhay na gusto mo and at the same time sila rin yung mga tao nga na yung sinasabi ko yung mga taong nakakakita ng meaning sa struggles, nakakakita ng yung may grit enough para mabuhay ng intensely dito sa mundo. Kasi sa kanila ka rin maraming matututunan and at the same time 'pag nasa environment ka ng lahat kayo gusto niyo maging productive, lahat kayo gusto niyo maging best self niyo, mas dumadali kasi yung energy niyo bawat isa nahahawa niyo sa isa't isa. And ayun nga kung nasa environment ka na toxic, may choice ka para ialis yung sarili mo diyan. May choice ka para hanapin yung environment na tama para sa'yo. So, ayun nga po kung isa po kaya nga babalik ako na napaka-grateful ko po sa mga taong nakakasama ko. Lalo na kunyari ito si Jimboy, yung producer ko po. Sila Chad, sila JP, sila Joffer, yung 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 52 gang ko, yung mga college gang ko. Lahat po ng mga nakakasama ko is, sobrang grateful ko po kasi lahat sila kumbaga may kanya-kanya silang magagandang istorya na binubuo para sa sarili nilang buhay. So kumbaga, napakasaya ko po na ang dami kong napupulot sa iba't ibang tao. So yun din po na talagang yun nga po i-prime natin yung environment natin, hanapin natin yung tamang environment natin. Sumama tayo sa mga taong alam natin na makakapag-contribute sa development natin. Tapos ang huling-huling papayo ko po and share ko is yun po, galing din 'to kay Friedrich Nietzsche, sa totoo lang, sa pagiging Ubermensch din po. Pero ayun po, galing din kay Jesus Christ. Yun po, be a loving person. Kumbaga, yun nga po, kahit sa dinami-dami ng pinagsasabi ko, babalik at babalik lang din po yan dun
sa pinakaimportanteng bagay sa mundo is yung pagmamahal. Na kung loving person ka para sa sarili mo, na mahal mo yung sarili mo at loving person ka sa pamilya mo, loving person ka sa mga kaibigan mo, sa community mo and all, sa lahat ng ginagawa mo, pagmamahal ang pinapairal mo, panigurado, maganda yung mangyayari sa'yo. And ayun nga, yung sinabi ko, yung love of one's faith lalo. Na dapat pati yung mga nangyayari sa'yo, ini-embrace at minamahal mo ng todo. Kasi pagka laging pagmamahal ang pinapairal mo, wala kang talo. Kasi kung mapagmahal ka, mamahalin ka rin ng tao. And kung mapagmahal ka rin, at kung yung mga ginagawa mo sa buhay mo is out of love, hindi ka rin ganun kabilis sumuko. Kasi kunyari, eto, sa mga ginagawa mong trabaho, sa mga projects mo, sa mga goals mo sa buhay, kung hindi mo mahal yung gusto mong marating o kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, napakadaling sumuko. So, ayun po, ang pinaka may papayo ko is maging mapagmahal tayo sa lahat ng bagay. Mahalin mo yung, yun nga, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung iba, mahalin mo yung circumstances mo. Mahalin mo yung, mahalin mo itong buhay na to, parang ganun. So ayun po, yun lang po muna sa medyo marami-rami na akong pinagsasabi and hindi ko po alam kung medyo naging organized din ba yung mga sinabi ko pero, sa ngayon po ito muna yung mga ano kasi yan po yung para sa akin importanteng foundation. Hindi pa po tayo nag-go into career kasi sa totoo lang, ako I'm still just building my career. Pero kumbaga, in the next episode po ita-tackle naman natin yung sa pag-develop naman po ng career, ng ibang projects and all and sa mga specific, goals na. Pero sa ngayon po ang binigyan ko muna ng emphasis is yun nga po yung holistic development, self-mastery. So yung pumasok po tayo sa pagiging ubermensch, tapos pumasok tayo na paano bang palakasin ang katawan, paano palakasin ang utak, at paano palakasin ang ating spirit or parang ating kaluluwa. So, ayun po, sana sa mga nakinig nito, sa mga napiling napiling makinig, sana po kahit papaano, kahit medyo magulo yung pagsasalita ko dahil first time ko lang ginawa 'tong nagsalita ako sa harap ng camera na mag-isa lang. Sana po may natutunan kayo and, request ko lang din po sa mga kung may mali man akong mga nasabi, kung meron man akong mga magulong nasabi, sana po intindihin niyo lang po and wala naman po akong masamang intensyon dito. Gusto ko lang naman din po sanang makapag-share ng mga bagay na sa tingin kong makakatulong sa inyo. And sa mga hindi naman po aligned, salamat din po. Kumbaga, puwede niyo po akong i-hate. So ayun po, maraming maraming salamat mga kapatid. This is the Epic Picture Podcast.